ba ang mga pamantayan na dapat sundin ng mga lingkod bayan o empleyado ng gobyerno? Mayroon tayong batas na nagsasaad ng tamang asal at ethics na pamantayan ng ating mga lingkod bayan. Iyan ay ang Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Tuklasin natin kung ano ang nilalaman nito at paano ito makakatulong sa ating bayan. Ang Republic Act 6713 ay isinabatas noong Pebrero 1989 upang tiyakin na ang mga lingkod bayan ay sumusunod sa mataas na pamantayan ng pagiging tapat, patas at responsable. Layunin nitong alisin ang katiwalian at siguraduhin ang mahusay na serbisyo publiko. Narito ang 6 na mahahalagang prinsipyo ng Republic Act No. 6713 na dapat sundin ng mga lingkod bayan. Una, ang commitment to public interest. Ang kapakanan ng publiko ang dapat laging inuuna. Pangalawa, professionalism. Ang isang lingkod bayan ay dapat maging mahusay, magalang at epektibo sa pagtupad ng tungkulin. Pangatlo, justness and sincerity. Dapat maging patas at matapat sa lahat ng mamamayan. Pang-apat, political neutrality. Hindi dapat gamitin pampolitika ang kanyang posisyon. Panglima, responsiveness to the public. Dapat maging bukas sa hinaing at pangangailangan ng taong bayan ang isang lingkod bayan. At pang-anim, nationalism and patriotism. Dapat ipakita ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanilang serbisyo. May mga obligasyon ang mga lingkod bayan sa ilalim ng batas na ito. May mga responsibilidad na dapat gampanan ang bawat lingkod bayan. Ito ay ang pagsusumite ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN taon-taon. Ang hindi pagtanggap ng anumang regalo o pabor na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Ang pagbibigay ng tamang serbisyo ng walang kinikilingan at ang pagpapakita ng magandang asal sa kapwa empleyado at sa publiko. Ano ang mga parusa sa paglabag ng Republic Act No. 6713? Kung may lumabag sa batas na ito, may kaakibat itong parusa. Maaaring magkaroon ng administrative sanctions na katulad ng suspension o dismissal sa trabaho. Pwede rin ng criminal liability kung mapatunayang may kasong graft and corruption. Disqualification from public office, ibig sabihin ay hindi na maaaring manungkulan pa sa gobyerno. Halimbawa ng kaso ng paglabag ng Republic Act No. 6713 ay sa kaso na may GR No. 237738. Nahatulan ng guilty ang isang opisyal ng Cooperative Development Authority o CDA dahil sa kanyang paglabag sa ethical standard para sa isang pampublikong opisyal. Sa kasong ito, ang opisyal ay nangutang sa isang kooperatiba kung saan ang nasabing kooperatiba ay pinapangasiwaan niya. This case underscored the importance of ethical conduct among public officials and strict enforcement of laws designed to prevent conflict of interest in the public service. Ang Republic Act No. 6713 ay isang mahalagang batas upang tiyakin ang malinis, tapat at mahusay na pamamahala. Bilang mamamayan, may karapatan tayong bantayan ang ating mga lingkod bayan at ipaalala sa kanila ang kanilang pananagutan. I-like, i-share at i-follow kami para sa iba pang kaalaman tungkol sa batas. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Attorney Claribel Lucila po, magandang araw.